Hello. Okay, good morning po. Ang mga tao, tayo, pagka meron tayo nakikitang bagay na hindi maganda, pangit, anong ginagawa po natin? Lalo mo bang tinititigan? O pag nakita mo yung pangit na bagay, sabi natin karumal-dumal na bagay, pag nakita mo yan, idadivert mo yung paningin mo tapos ililipat mo yung paningin mo sa iba. Ano? Actually, tayo mga Kristiyano, ganyan yung gagawin natin kung minsan eh. Ano? If you're going to look at what is happening right now in our country, may corruption, may pagbaha, may lindol, merong paglaganap ng mga sakit, influenza, ang daming sakuna, ang daming aksidente, ang daming mga namamatay. Kung minsan parang ayaw mo nang tignan yung balita eh. Because babalik ka doon sa scripture and you will try to see the glory of God. Tama po ba? Ano ho? So, yun yung nagpapalakas sa atin bilang mga mananampalataya. Tama po ba? Ano? Yung bang ibabaling mo muna yung paningin mo mula sa nangyayari sa pangit ng bansa natin. Tapos, i-isolate mo yung sarili mo and then magpe-pray ka, magde-devotion ka, you will pray to God and tell Him about those things na nakikita mo. Oo, tama po yun, mga kapatid. Pero ako naniniwala, kung minsan, kaya nangyayari yung mga pangit na bagay na yan, kaya yan na ipopost sa Facebook, kaya yan na ibabalita sa TV, kaya yan naririnig sa radyo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang purpose talaga, kung minsan, I think, is para makialam tayo sa mga social happenings na nangyayari sa bansa natin. Para ma-involve ang church, mga kapatid. Hindi lang nangyayari ito mga lindol, baha, sakuna, korupsyon sa bansang Pilipinas kasi talaga nangyayari. Hindi, kailangan may makita tayo dyan. Kailangan may gawin tayo dyan bilang Kristiyano. Aside from ipag-pray yung bansa natin, pero actively and ma-involve tayo dapat talaga sa mga ganitong pangyayari. Ano? Ngayon ito ang tanong, o second question ko is this, kapag ka nakakakita kayo ng mga ganyang bagay, ano yung feeling nyo? Galit, awa, inis, panghihinayang. Ano? Alam nyo ako, kami mag-asawa, nung minsan nanonood kami ng balita, nakita namin yung sunog sa Quezon City, yung isang bahay doon nasunog, nag-iiyakan yung isang mag-anak. Talagang big family sila. Alam niyo ba kung bakit? Nasunog yung 3 anak nung mag-asawa. Walang natira doon sa anak nila. Yung asawa ko naiiyak pag nakikita niya yung balitang yan eh. Nadudurog yung puso niya kasi yung nanay halos mamatay sa sobrang sama ng loob dahil nang nakita niya yung 3 anak niya na wala, nasunog. Ano? Kayo, ano naramdaman niyo nung nakita niyo yan? Di ba may awa, may panghihinayang, may galit? Bakit nagkasunog? Bakit hindi nailigtas yung mga bata? Di ba may galit? Ano po? Whenever you hear yung mga balita ng korupsyon, anong feeling ninyo? Yung ibang mga Pilipino natatawa lang eh. Ano ho? Ako hindi eh. Anger ang nararanasan ko eh. Kailangan may managot, may accountability, kailangan maibalik eh. Sayang yung pera, sayang yung taxes ng mga Pilipino eh. Ano ho? Pag kami nakakakita kayo ng mga lindol na, ayun, kagaya na nangyari sa Cebu, meron doon tatay, pinakita sa balita, yung tatay nagmamadaling bungkalin yung natumba nilang pader, tapos may mga dugo-dugo doon, patay na yung anak niya, namatay na. Pero bakit yung tatay nagkukumhag umiiyak? Alam niyo, sabi ng tatay, hinahanap ko yung cellphone ko kasi ito na lang yung alaala yung anong anak ko, sabi niya. Kasi nandun sa cellphone ng anak ko yung mga pictures namin, yun na lang yung memory nung naiwan ng anak ko, sabi niya. Umiiyak yung tatay. Ngayon, church, kayo pag nakikita niyo yung mga ganyang balita, anong feeling? Di ba nakakadurog ng puso? Nakakaiyak, nakakagalit, na parang gusto mong sabihin, sana hindi nangyari ito. At kung minsan, ini-envision mo yung sarili mo, what if nandun ako? Siguro kung nandun ako, mape-prevent ko eh. Siguro kung nandun. Alam niyo, church, kapag nakakaranas ka, nakakaramdam ka ng ganyang feelings, alam niyo, binubulungan ka na ni Lord. Malamang kinukomission ka na ni Lord to do something. Malamang nilalagay ka na ni Lord hindi sa ayuda ng langit, kundi ini-enlist ka niya bilang reserve agent niya to make a difference in this fallen world. Oho, malamang kinukomission ka na niya, hindi anak, kaya mo nararamdaman yan kasi gusto kong may gawin ka. I'm gonna empower you, I'm gonna use you to make a difference in that fallen country na kung saan ka naninirahan o naging citizen ka. Oo, tinatawag tayo ng ating Panginoon dyan. Ano? Alam niyo, church, may mga tao na accidental hero kung tawagin eh.
Yung bang napadaan ka lang, may nakita kang krimen o may nakita kang nag-aaway, inawat mo, ang tawag sa'yo, accidental hero. Yung bang napadaan ka lang, may nakita kang hold up, bigla mong isinigaw, oy, hold up yan. Ayan, ang tawag sa'yo, whistleblower, accidental hero, na dahil sa mga ginawa mong actions, na-prevent, kapatid, ang isang krimen. Tayo mga Kristiyano, ganyan ho tayo dapat eh. Ngayon ito pong i-share ko sa inyo, si Moses. Ito yung title ng ating mensahe, Seeing What Breaks God's Heart. Yun bang, nakikita mo ba yung mga bagay na, alam niyo ba yung nakakapagpaiyak sa puso ng ating Panginoon? Ayan, Sabi dun sa awit ni Joel Houston, open our eyes to see the things that makes your heart cry, sabi niya. Ako naniniwala, kaya natin nakikita yung mga pangit na balita na yan, is para mabuksan yung puso natin dun sa mga bagay na nakakapagpaiyak sa puso rin ni Lord. It is as if God is connecting His heart to our hearts. Nang sa gayon magkaroon tayo ng, alam niyo ba yun, asynchronous mission with God, to make things better in this fallen world, mga kapatid. So tignan po natin yung outline. Ito po, pagka nakita mo yung isang bagay na yan at meron ka naramdamang kakaiba, ang tawag po dyan, righteous anger. Maraming term po dyan. Righteous anger, ibig sabihin, ito yung galit na nanggagaling o na nakikita mo yung kasalanan at kawalan ng hustisya at para gawin mo yung kalooban ng Diyos. Righteous anger means angry comes from seeing sin or injustice and wanting God's will to be done. Aside from that, ito yung synonyms niya. Aside from righteous anger, meron tayong tinatawag na divine dissatisfaction and a godly restlessness that pushes someone towards change. Ayan, yung ang tawag dyan, divine dissatisfaction. Yung parang, hindi dapat nangyayari ito eh. Itong katiwalian dapat wala ito eh. Lord, kailangan may gawin tayo rito. Ayan, ang tawag dyan, divine dissatisfaction. Other term for this word, definition, ito po, godly burden. Ayan, kung ano yung nakakapagpaiyak sa puso ni Lord, naiiyak ka na rin. Ang tawag dyan, godly burden. Another term, sacred unrest. Yung bang, pag may nakita kang bagay na hindi maganda, gagawin mo, pagagandahin mo. Ayan, Sunod dyan, holy discontent. Ito yung term na ginamit ni Bill Hybels. Holy discontent. Yung parang nakikita mo yung mga unholiness sa society, pero hindi ka kontento. Lord, hindi dapat ganyan. Kailangan may gawin tayo. Kailangan gumawa tayo. Hindi dapat pangit ang nangyayari. Kailangan pagandahin natin. Mag-actively involve ako sa mga bagay na ito para pagandahin yung mundong ito. Ang tawag po dyan, holy discontent. Righteous concern. Di ba, concern ka socially, Holy indignation. Pero pinakagusto kong term sa kanila ito po, yung righteous burden. Naboburden ka sa mga pangit na bagay na nakikita mo ngayon. Sino rito yung naboburden ngayon sa korupsyon na nangyayari sa bansa natin? Sino rito yung naboburden ngayon sa bagyo sa lindol? Sino ngayon yung naboburden ngayon sa lumalaganap na sakit? Ayan. Sino ngayon yung naboburden kasi nakikita niya yung family niya nahuhulog, kinakain unti-unti, pinapasama unti-unti ng kasalanan, winawasak yung buhay. Sino rito yung naboburden? Kapatid, pag kami nararamdaman kang ganyan, ang tawag dyan, righteous burden. Dapat, kapatid, huwag ka lamang pumikit. You have to do something. Ito pong kwento natin ngayon kay Moses, ito yung umpisa yung pagkakatawag sa kanya ng ating Panginoon. Okay, tingnan natin yung number 1 outline. Nag-uumpisa po ang righteous burden kapag ikaw ay naging aware sa corruption na nangyayari o sa injustices na nangyayari sa bansa. Ayan, kailangan maging aware ka. Kailangan makita mo yung mga bagay na ito. Awareness of injustice. Okay, let's read yung Exodus 2 verse 11. Basahin po natin. Ito po ang sabi. Ayan. One day, after Moses had grown up, lumaki na siya. Tandaan natin, Moses, hindi ho siya Egyptian. Si Moses, isa siyang Hebrew, Israelita, na inampon nung anak ni Pharaoh. Si Pharaoh, siya yung king of Egypt. So ang ginawa ni Moses, nung lumaki na siya, he is 40 years old during this time. Pag sinabing 40 nung panahon nila, kalakasan yan. Tama nga po yung sabi nila, life begins at 40. 40 years old si Moses, sabi dito, he went out to where his own people were. Ibig sabihin, ang unang awareness ni Moses, ito po, alam niya na hindi talaga siya Egyptian.
alam niya na hindi talaga siya Prince of Egypt. Alam niya na ang mga kababayan niya yung slave ng Egypt. So ang ginawa niya, bumangon siya, naglakad-lakad siya, pumunta siya, namasyal siya, at ano nakita niya? Ano yung nasaksihan niya? Sabi rito, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. Ayan. Tinitignan niya yung kanyang mga kababayan na ano ang ginagawa? Nahihirapan, gumagawa ng hollow blocks, nagbubungkal, pinapahirapan ng mga Egyptian. Ito ang sabi, he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Ito ang nangyari. Ang nasaksihan ni Moses, nakakita siya ng mga tao o ng mga kababayan niya na pinapahirapan, mga kapatid, ng mga Egyptian. Kung ikaw si Moses, kapatid, ano ang gagawin mo? O, di ba maiinis ka? Di ba magagalit ka? Di ba parang magkakaroon ka ng irritability to the point na hindi dapat nangyayari yan eh. Hindi dapat ginagawa yan eh. Hindi dapat binubuli yung mga kababayan ko eh. Ayan, balik tayo dun sa outline. So ito po ang nangyari kay Moses. Ayan, nakita niya ang injustices. Nakita niya ang slavery. Nakita niya ang pambubuli, ang pananakit. Listen to this. Ito po ang lesson. By seeing injustice, Moses became aware of the suffering of his people. Kung babasahin niyo ang mga balita ngayon, bakit merong whistleblower? Bakit may mga nagbubunyag ng mga korupsyon sa bansa natin? Ito yung mga tao ng mala Moses ang nararamdaman na hindi nila kayang tiisin ang pangit na nangyayari sa society. Hindi dapat ganito eh. Hindi dapat ginagatasan ng bansa natin eh. Hindi dapat kinakawawa ang mga Pilipino eh. Hindi dapat ninanakaw ang pera ng bayan at alam niyo ba yun yung nagkakaroon tayo ng ghost project eh. Ganyan po ang nangyari kay Moses. He was 40 years old. 40, pagka 40 ka, idealistic ka pa eh. So nakita niyo injustice and then ito, na-arouse yung kanyang emotion. Next, ano pa po ang sabi po rito? Ito po ang sabi dito. Righteous burden begins when we see what breaks God's heart. Ito, nagkaroon siya ng righteous burden. Ano nakita niya? Hinahampas, pinapahirapan, inaabuso, binubuli ng mga Egyptians yung mga kababayan niyang Israelita. Siguro naisip ni Moses, kung magmamando ka ng trabahador mo, hindi mo dapat pinapalo. Hindi mo dapat binubulyawan. Hindi mo dapat ginugulpi. Paano pa makakapagtrabaho yan kung bugbog sarado na? Dapat kinakausap lang yan. Dapat nga pinapakain yan. Dapat nga ini-encourage yan eh. So doon siya nainis sa slavery and injustice na nakita niya. Righteous burden begins when we see what breaks God's heart. O, tanong ko, nung nakita nyo ang mga pangit na bagay na yan, ano ang feeling? Di ba't nainis ka? Di ba't nagalit ka? Pag nainis at nagalit ka, normal yan. Pero pag natawa ka, naku po, hindi ka normal, kapatid. Tama po ba? Hindi dapat tinatawanan yung mga ganyang pangyayari. Dapat yan, kinagagalitan, kinaiinisan, pinanggigigilan yan. Next, ano pa po? Sabi ko po rito, God awakens our purpose through compassion and awareness of injustice. Ginising na ng Panginoon, ang alam niyo po kung ano ginising ng Panginoon? Yung natatagong superhero sa puso ni Moses. Totoo yan. Kaya nga ako naisip ko dito, si Moses para siyang accidental hero eh. Yung bang napadaan ka lang, tapos may nakita kang pangit na bagay, nakialam ka, naging hero ka, kapatid. Accidental hero. Alam niyo ba kung minsan ang pagkakadevelop sa tao, ako minsan aksidente. May mga artista nung araw, kaya rin sila naging artista, kasi bigla raw, nasa mall daw sila, kumakain daw sila sa kainan, tapos may lumapit daw na talent manager. Sabi, pwede bang mag-audition ka kasi ang gwapo mo eh. Mag-audition ka para maging artista. Nung araw maraming ganyan eh. Yung nadidiscover silang maging artista, accidental showbiz person ang tawag dyan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit ko ho alam yan? Ayan, hindi pa ho kasi nangyari sa akin yan eh. Ayan, nangyayari po yan. Sabi nga dati parang si Richard Gomez daw yata dating sa McDonald's.
Ayan, na-develop, kaya nga sa naging artista, mga kapatid. Si Moses ganun din, kapatid. Dating Prince of Egypt, nung nakasaksi ng injustice, alam nyo ginawa, ikinumisyon ng Panginoon para maging bayani ng Israel, mga kapatid. Ayan. So number one, na nangyari kay Moses, ito po, naging aware siya sa injustice na nakita nung panahon nila. Pangalawa, ito po, ano yung pangalawa? Tingnan natin sa outline. Nagkaroon ng emotional response si Moses. O, tingnan natin yung 11b, yung pangalawang, ayan, 11. Ito ang sabi niya, ano yung emotional response po rito? Kapatid, he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Nakita niya? Nananakit? Nakita niya? Pinapahirapan. So ano yung emotion na na-arouse kay Moses? Of course, compassion towards do sa binubugbog. Of course, awa. Of course, galit doon sa nambubulit nananakit. Mga kapatid, let's go back to the outline. Ito po. Emotional response, mga kapatid. Ngayon ito ang tanong. May nakita ho kayong pangit? Meron, ang dami. Sa balita, sa Facebook, sa YouTube, puro pangit. Ano yung emotional response ninyo? Pastor, nagagalit na ako ngayon eh. Naglalagablab ang puso ko sa inis. Tingnan natin dito yung mga kasunod, church. Feelings of sympathy and compassion can be steered into anger and frustration. Totoo po yan. Nung nakita ni Moses yung kahabag-habag, kaawa-awang kalalagayan ng kanyang mga kababayan, nakita niya yung black eye, nakita niya yung basag na labi, nakita niya yung punong-puno at tad-tad na latay ng latigo sa likod ng kanyang mga kababayan. Alam niyo, it gave Moses a feeling of sympathy and compassion that produced into anger and frustration. Hindi mo dapat binubugbog yung slave. Sino rito yung nauumpisa ng kalawkawin ni Lord, yung damdamin, sa mga nakikita niya ngayon? Sino rito yung nagbabaga, umaapoy na, umuusok na ang ilong at tenga sa mga injustices na nakikita mo, kapatid? Kung ganyan ang nararamdaman mo, kapatid, normal ka. Pag nakakakita ka ng balita na pangit, na umuusok yung ilong mo sa galit, normal ka, kapatid. Pero kapag pagka nakakakita ka ng mga pangit, tapos natatawa ka pa, natutuwa ka pa, yung bang nagkakagulo, nagpapatayan na, naliligayahan ka pa, naku, hindi ka normal, kapatid. Etong nangyari kay Moses at yung naramdaman ni Moses at yung nararamdaman natin, normal feelings yan eh. Ngayon, bakit tayo nakakaramdam ng ganyan? Alam nyo kung bakit? Nilagay talaga yun ng Panginoon sa puso natin. Parang it is a device, a triggering device, para ang mga Christians ay umaksyon, gumawa. Tama po ba? Meron tayong frustration tolerance sa puso natin eh. To the point na, sige Lord, kaya ko pang i-tolerate yan eh. Pero Lord, pagka lumalagpas na sa critical level yung ginagawa nila, I can't take it anymore, Lord. I can't stand it anymore. Kumbaga parang si Moses, Lord, bibigay na ako eh. Hindi ko na kahit ito nakikita ko eh. So yan, doon tayo sa pangalawa. Next, ano yung pangatlong nangyari? Listen to this. Righteous anger or righteous burden often steers a deep emotional response. A holy indignation towards slavery, sin, and oppression. Ito na. Nakita na ni Moses. Nakita niya, may emotion na. Next, ano yung pangatlo? Ito na. It is not wrong to feel anger when confronted with injustice, but we must be guided by God, not by emotion. Ano ko sabi ho rito? Dapat pag nakakita tayo ng ganyan, bagamat nagkakaroon tayo ng strong feelings of emotions, kailangan yung action natin is guided, edited by God para hindi ho tayo magkamali. Kaya na ang problema, may ginawa si Moses na mali. Tingnan po natin ito, karugtong. Ano yung pangatlong ginawa niya? Ito po, yung emotion na naramdaman ni Moses, it produces impulsive action. Tingnan natin yung bagay na ginawa niya. Nakikita niyang pinaparusahan, binubugbog yung slave. Lumingon-lingon siya. Wala palang tao Ano ginawa niya? Glancing this way and that, and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Nakapatay yung superhero natin. Ito yung bagay na maling ginawa ni Moses.
Oo, nakakita ka ng korupsyon. Oo, nakakita ka ng nakakita ka ng magnanakaw. Nakakita ka ng adik. Pero hindi naman na dapat patayin mo eh. Hayaan mong hustisya ang gumawa niyan. Kaya lang si Moses, isinakamay niya ang hustisya. Akala niya membro siya ng Justice League, mga kapatid. Tama po ba? Sino dito yung nakaka-relate kay Moses? Yung nakakaramdam ka na ng holy discontent, yung godly burden, righteous anger, yung tinatawag ka na ni Lord, that God is inviting you to do something. Ano ho? So si Moses sa kanyang sobrang emotional na naramdaman, bang! Napatay niya, nakapatay siya. Oo, mali. Tama yung emotion, mali yung action. O tandaan natin, meron tayong kasabihan, when the emotion is high, the intelligence is low, sabi. Ganyan yung nangyari kay Moses. Masyado siyang naging emotional, na carried away siya to the point na nagkasala, nakapatay siya. Eto, alam niyo nangyari? Nung nakapatay siya, tumakas si Moses. Nagtago, nagpunta ng disyerto kasi pinapahunting siya ni Pharaoh. Kapatid. So, doon tayo sa pangatlong outline. Tingnan natin yung outline ulit. Next. Impulse action, mga kapatid. Ano sabi ko rito? Listen to this. Disaster happens when we try to fix things or fix God's problem in our own way. Sa totoo lang, nakita ni Moses, problema ni Lord yan eh. Kaya lang ang problema, nilagay ni Moses ang hustisya, ang batas sa kanyang mga kamay. Kumbaga para ang sinasabi dito ni Moses, Lord, ang tagal mo umaksyon, ako nagagawa nito. Pinangunahan niya si Lord. Kaya nangyari sa buhay niya, disaster, kapatid. Ano ho? So anytime, every moment na pangunahan natin ang plano ng Diyos, nagkakaroon tayo ng disaster. Ito naman si Moses, nasobrahan naman sa kilos, nasobrahan sa emotion. Kaya ang nangyari, nagkamali siya. Alam niyo, church, ito po yung tinatawag natin kung minsan hero moment ng isang tao. Hero moment. No? Nung araw kung makakapanood kayo ng mga ngayon, ng mga pelikula. Lalo na yung mga pelikulang patungkol sa mga heroes, kagaya nung Avengers, Spider-Man, ayan, yung mga Encantadia, ayan. Kung makakapanood kayo niyan, pag nakikita nyo sila, lahat sila nakaka-experience at nakaka-witness ng mga pangit na bagay. At lahat sila nakakaramdam ng strong emotions sa mga injustices na nakikita nila. At papansinin po natin, lahat sila lumalantad, lumaladlad, at nagvo-volunteer na maging hero dun sa sitwasyon na yan. Ang tawag po natin dyan, heroic moment. Ayan. Nangyari na ba sa inyo yan? Yung nagkakaroon ng heroic moment, kapatid? Ako naalala ko, nagkaroon ako ng hero moment nung panahon nila ni Habagat Sabi ni Jenny sa akin noon, uy, baha na sa amin dito, kawawa naman si tatay. Ayan, sabi niya. Kasi si tatay lang mag-isa nagbubuhat ng mga gamit niya, yung mga makina niyang pang torno. Di ginawa ko, sige punta ko dyan, tulungan ko si tatay. Pati yung isang bilas ko, pumunta rin. Di tumulong kami, inangat namin yung mga heavy equipment kasi mababaha, maaabot pati yung sasakyan Ang sarap pala pag ikaw'y nakakatulong nung ganon, mga kapatid. No? So, umuwi ako galing Malanday noon. Nagbabike pa nga ako. Bahang-baha sa dalandanan, kapatid. Hindi lang gabewang Biro mo, nagbabike ako, yung tubig hanggang balikat ko, nagbabike ako. Yung ulo lang ang nakikita sa akin. Para akong pato, mga kapatid Oo. Ang problema, nung na-shoot sa butas yung bike ko, nalubog. Nabautismuhan ako, lublob ako Bangon ako, sige, bike lang. Pagdating ko ng Malinta, medyo ganito na, okay na. Medyo ganda na ng pagkabisikleta ko Alam niyo mga kapatid, bagamat na-hassle ako, bagamat nalublob ako, nabaha ako, pero yung feeling na nakatulong ka sa kapwa mo, ang sarap. Ganyan din malamang yung naranasan ni Moses Ganyan din siguro yung nararanasan natin kung minsan kapag tayo nakakatulong ng mga taong gipit, kawawa, o sumasaklolo sa atin. Sabi nga po nila, meron daw mga bayani na nakatago sa bawat isa po sa atin. Ang tanong, ano ang ginagawa mo sa bayani nakatago na yan? Kinukulong mo ba siya o hinahayaan mo siyang kumilos?
O kinakausap mo yung bayani sa loob mo? O pinapatingin mo yung bayani sa loob mo kay Lord? Lord, kausapin mo. Every one of us, merong mga heroes na nakatago sa bawat puso natin. Si Moses yun na-arouse yung bayani sa loob niya. Kaya lang ang problema, sa sobrang emotions niya, accidentally napatay niya. Accidentally nilagay niya yung justice sa kanyang mga kamay. Okay, next. Sabi po rito, no? Although motivated by the sense of justice, Moses' way was absolutely wrong. Mali yung ginawa ni Moses, mga kapatid. So ano nangyari? Tumakbo na si Moses, tumakas, naging pugante, naging kriminal, hinahunting ni Pharaoh. Biruin mo, no, ito ang nangyari. From being a prince of Egypt, naging most wanted man of Egypt si Moses dahil ginawa niya yung akala niya tama. Alam niyo, ito minsan nakakalungkot sa society. Gumawa ka ng tama, ikaw pa yung babaliktarin. Ikaw pa yung pagbibintangan. Gumawa ka ng tama, magsiwal ka ng katiwalian, ikaw pa yung papatayin. Ikaw pa yung ikukulong. Ikaw pa yung gagawan ng maling akusasyon at gagawan ng maling kaso para ikaw ay maikulong. So ganyan na nangyari kay Moses. Aminado siyang mali yung nagawa niya, nabigla siya, pero tama yung pinaglalaban niya. Kaya nangyari, nung tumakbo na siya, nandun na sa Midian, alam niyo nangyari, after 40 years, ito po, tinan po natin yung karugtong, mga kapatid. Ito, God's purpose for righteous anger. Talon po tayo ng Exodus 3:1-10. Basahin po natin ito, no? Nagtatago si Moses sa Midian, nakapangasawa na siya. After 40 years, take note of this, si Moses nung panahon na ito, 80 years old na. Okay, basahin po natin. Now Moses was tending the flock of Jericho, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. So accidentally, nagpapastol si Moses sa bundok ng Diyos. Sabi nakita niyo yun? Yung unang encounter ni Moses, nakita niya yung injustice. Yung pangalawang encounter ni Moses, nakita niya yung holiness of God. Nakausap niya yung holy God natin. Di ba ang ganda ng awit kanina? And the angels cry, holy. Na-encounter ni Moses yung holy God. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ano ang conversation nila? Sabi po rito, there the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within the bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Nakita siya ng umaapoy na halaman. Bagamat umaapoy, hindi naman nasusunog. Sa verse 3, pinuntahan niya. Tignan ko nga kung ano nangyayaring ito. Ano yung una niya nakita? Nakakita siya ng krimen. Ito nakakita na siya ng miracle. Tingnan po natin ito, mga kapatid. Umaapoy yung burning bush, pero hindi nasusunog. Pinapaapoy ni Lord yung bush, pero hindi nasusunog. Alam niyo, meron pang pangalawang bagay na pinapaapoy si Lord ulit dito. Alam niyo po ba kung ano? Yung puso ni Moses. Kasi sa conversation nila, makikita natin that God is steering the heart of Moses to lead the Israelites out of Egypt. Verse 4, tingnan po natin yung karugtong. When the Lord saw that he had gone over to look, ito na-catch na ni Lord yung attention ni Moses. Lumapit si Moses. Ang sabi ng Panginoon, Moses, Moses. Ang sabi ni Moses, narito ako. Sino kaya kayo? Verse 5, ito po ang nangyari. Huwag kang masyadong lalapit, sabi ng Panginoon, sapagkat hubarin mo yung iyong mga sandals, yung panyapak mo, sapagkat yung inaapakan mo ay banal na dako. Di ginawa ni Moses, hinubad niya yung kanyang mga tsinelas, kasi banal daw yun. Verse 6, then he said, ito na, nagpakilala na si Lord, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this time, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Yung una niyang nakita, injustice. Yung una niyang nakita, pangit. Ito yung pangalawang nakita niya, banal na Diyos. Yung una niyang nakita, pangit, nakialam siya, nagmatapang siya. Yung pangalawang nakita niya, banal na Diyos, natakot siya. Sa tingin niyo, church, ano yung bagay kung bakit natakot si Moses? Of course, nakakatakot talaga yung makakita ka ng mirakulo. Nakakatakot talaga yung may maririnig ka na boses na wala naman palang tao ron. At mas nakakatakot pag nakita mo at na-confront ka ng Holy God. Kasi dito na-realize siguro ni Moses yung kanyang kasalanan, yung kanyang pagkukulang, yung kanyang pagpatay sa Egyptian,
yung kanyang pagkakasala. Na-realize niya na hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng connection and encounter with this holy God. So ano nangyari? Nagtago si Moses na takot. Verse 7, ano ang sabi po rito? The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Alam nyo, kung ikaw ang isa sa mga script writer ng Ten Commandments, ano ang ilalagay mong script dito ng Panginoon? Siguro kung ako, ito siguro sasabihin ko, Moses, alam mo, nakikita ko, kawawa yung mga kababayan mo hanggang ngayon. Binubugbog sila, pinapalo, sinisipa, nilalatayan, pwersahang pinagtratrabaho at pinapakinabangan ng Egypt na hindi naman binabayaran. Nakakaawa sila, di ba? Nakakaawa. Di ba? Malamang ganyan yung sinasabi ng Panginoon eh. Sa verse 8, let's further read. Nakakaawa sila, Moses, sabi ng Panginoon eh. Kung ikaw naman si Moses, ano naman ang feeling mo? Siguro sasabihin dito ni Moses, iniisip niya, bagamat hindi siya nagsasalita, Lord, sa totoo lang, nakita ko yun eh. Nainis nga ako, Lord, nung nakita ko may black eye yung tropa kong Israelite. Kaya nga, Lord, nakapatay ako eh. Kaya Lord, kung naiinis ka, naiinis din ako eh. Siguro, ang sabi ng Panginoon, Moses, naaawa ako eh. Naiinis na ako sa Egypt eh. Ay, siguro sabi dito ni Moses, Lord, kung naaawa ka at naiinis ka na sa Egypt, ako rin Lord eh. Ganun din yung nararamdaman ko eh. Ito na ang sabi ng Panginoon, ngayon Moses, I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out of the land, sabing ganyan ng Panginoon, into a good and spacious land, a land flowing of milk and honey, a house o a home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Siguro ang sabi ng Panginoon dito, pero Moses, alam mo Moses, nakakaawa talaga sila at nakakainis ng Egypt. Kaya Moses, bababa na ako, makikialam na ako. Siguro kung ikaw naman si Moses, Lord, yan na. Makikialam ka na, Lord. Yun, sige Lord. Go, go, go. Lord, to the highest level na ito. Palag-palag na, Panginoon. Sige, lagot na si Pharaoh. Yari na sa'yo, Lord. Malamang, kapatid, ganyan ang ano nila during this time eh. No? Yung bang, pareho silang nagmi-meeting, ibinibigay nila yung sentimento nila sa mga pangit na bagay na nakikita nila sa Egypt. Kapatid, nung nagpe-pray ba kayo kay Lord, ganyan din ba yung sinasabi niyo sa Kanya? Lord, nakita ako, Panginoon, sa balita, grabe pala. Bilyon pala yung nanakaw sa kaban ng bayan na dapat pala pang para sa mga Pilipino. Lord, kawawa naman yung mga nangyaring nasalanta ng lindol sa Bogo City, sa Cebu, sa Visayas, Panginoon. Lord, kawawa naman yung mga taga Davao. Lord, yung mga binagyo sa Norte, sa Cagayan, sa Isabela, kawawa mga Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa'yo, kung naaawa ka, mas naaawa rin ako eh. Ang problema, kapatid, sa atin, eto, kinakantahan natin si Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kaya lang ang sabi ng Panginoon sa atin, inuutusan kita para tumulong, para gumawa. Ikaw naman, hindi Lord kayo ang gagawa niyan, Panginoon. Hindi, ikaw ang inuutusan ko eh. Ito na ang problema, tinuturo tayo ni Lord, pero ang problema, tayo naman tinuturo natin si Lord. Basa natin yung verse 9. Tingnan natin, sige And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Ngayon Moses, nakita ko, yung ipinaglalaban mo, pareho tayo. Nakita na to kapatid, yung bang nagtugma yung emotion ni Lord tsaka dun sa naramdaman ni Moses na injustice. Kumbaga parang during this time, si Lord tsaka si Moses, ano ba tawag dito? Fist bump. Nag-high five. Lord, yan din ang nararamdaman ko. Nag-align sila. Panginoon, pareho tayo ng feeling. Oo nga, Moses, pareho tayo ng feeling. Kaya Moses, talagang ikaw kinakausap kita, Moses eh. Kaya ang nangyari, ito na verse 10, ito ang sabi ng Lord. So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Sabi ni Moses, Lord, ikaw naman hindi ka mamabiro eh. Ang sabi ni Lord, tama yung naramdaman mo.
Pinatunayan mo na nga, nakapatay ka na nga sa naramdaman mo eh. O ngayon, bababalikin kita sa Egypt. Alam niyo, kung babasahin niyo yung verse 11 hanggang sa last verse ng chapter 10 ng Exodus, ang daming reklamo ni Moses dyan. Eh Lord, sinong kasama ko? Hindi ako magaling magsalita. Eh sinong sasabihin ko, Lord, pag tinanong nila kayo? Anong sasabihin ko kay Pharaoh? Alam niyo, ang daming objections at ang daming sandamakmak na pangko-convince ang ginawa ni Lord para lamang mapa-oo niya si Moses sa kanyang heroic mission in life, kapatid. Alam niyo ako po, proud ako bilang part ng church na ito. Kasi proven naman ang Gentile Church sa mga heroic na mga gawain Kung maalala niyo ng mga nakaraang taon, di ba nagkaroon tayo ng pagtulong dun sa Montalban, putik-putik tayo, ang dami nating dalang spaghetti noon kasi nagbigay tayo doon, Anya sila Brother Akong, sila Brother Peli, mga kabataan dito noon. Nagtulong pa tayo ng dati pa, dami pa mga damit dito na pinadala doon sa Tagaytay nung sumabog yung Taal. Proven na ho tayo pagdating dyan, mga kapatid. Pero I think, mukhang i-unleash ulit tayo ni Lord sa mga nangyayaring ganito. Kung hindi man tayo makagawa at makatulong, kapatid, sa mga bagay na ganyan sa ngayon, I think sa spiritual na bagay, especially sa pagpapakilala sa mga tao na wala kay Lord, diyan mismo lalo tayo gagamitin ng Panginoon. Kung hindi man pinapahirapan ng kapwa-tao ang sangkatauhan, actually, ang demonyo talaga ang number one na nagpapahirap sa sangkatauhan ngayon sa pamamagitan ng kasalanan. So therefore, tayo mga Kristiyano, as a witness of God, kailangan may gawin tayo. Bumalik tayo sa cell group, bumalik tayo sa prayer, bumalik po tayo saan? Sa mentoring, sa discipleship right now, mga kapatid. So ang nangyari, God's purpose for righteous anger. Ano nangyari? Pinabalik ng Panginoon si Moses sa Egypt. And you know what happened? Para paiksiin natin yung mahabang kwento, nagampanan ni Moses yung pagkakatawag niya bilang Israel's deliverer. Papalabas sa Egypt at papunta ang Israel sa Promised Land. So lesson po, number 1, tingnan po natin ito. Be sensitive to what breaks your heart. It may be the beginning of your calling. Baka naman, kapatid, masyado ka naaawa sa mga batang hamog. Naawa ka sa mga batang pag-alagala dyan. Baka tinatawag ka ng Panginoon na magkaroon ng ministry sa kids department. O, tama po ba? O baka naman nagkakaroon tayo ng habag sa mga taong may sakit, sa mga taong kapuspalad. Baka naman tinatawag tayo ng Panginoon sa ministry ng charity. Kapatid, be sensitive to those things. O baka naman naaawa ka, nakikita mo yung mga tao na wala kay Lord, namamatay sila na hindi kilala si Jesus Christ. Baka naman tinatawag tayo ng Panginoon para mag-lead, mag-share, mag-point ng tao kay Jesus. Be sensitive to what breaks your heart. It may be the beginning of your calling. Ang beginning ng calling ni Moses is nung nakita niya yung corruption, yung injustice, yung slavery sa Egypt. Pangalawa, ito po. Pray before acting. Passion and emotion without prayer can lead to mistake. Oo nga, no? Ang problema ni Moses, naging impulsive siya Doon siya nagkamali Ang problema ni Moses, umaksyon siya, pero ang problema, hindi pa niya nakakausap at nakakakilala si Lord. Kaya siya nakapatay Tama po ba? Kaya kapag masyado tayo nagmamadali sa mga bagay-bagay na ito, magkakamali tayo. Sa mga bagay na nagmamadali, nagkakamali tayo. Pray before acting. Pangatlo, ito po. Third, talk to God for His guidance. He will refine your actions and mission. Kaya nga kinausap ni Lord si Moses sa Exodus 3. Ano sabi ng Panginoon, Moses? Naririnig mo ba yung iyak ng mga kababayan mo rito?
Dumating na sa akin yung kanilang paghihinagpis, yung kanilang mga paghihirap. Nakikita ko yung iyak nila. Yung struggle nila, yung kahirapan. At nakikita ko rin, Moses, yung pambubuli ng mga Egyptians. Ayan, nag-usap silang dalawa. Ang maganda, kapatid, nagkaroon ng yung bang convergence. Nagkaroon ng asynchronous response si Lord tsaka ni Moses. Pareho nilang nakita, nalaman yung pangit na bagay. At pareho nilang nakita at nalaman na kailangan may gawing pagbabago. Kaya lang dito po, sabi ng Panginoon, Moses, ikaw ang aking kinukomisyon, iko-command para bumalik. Pang-apat, ito na ho yata yung last. No? Let love and compassion motivates action, not anger and pride. Yung una, bagamat naawa si Moses, pero dominantly, ang nag-motivate kay Moses, yung sa action niya, yung anger tsaka yung pride. Pero yung pangalawa, kapatid, yung pagbalik niya, nakafocus na siya dun sa awa, sa kahabag-habag na kalalagayan ng mga Israelites. Kaya niya ginawa po ito. Tayo po tumayo ngayon, kapatid. Sino rito yung nakaka-relate ngayon kay Moses? Alam niyo, church, maganda, nakakakita pa ho tayo. Nakakaranas tayo, nakaka-experience tayo. So if ever na nakakakita ka ng ganyan, huwag mong isuppress yung feeling. Bagkus, kapatid, yung bang, I think the best way, pagka nakakita tayo ng ganyan, is to tell it to God. To talk with God about those things. Isumbong mo kay Lord. Lord, kawawa naman yung mga taga Cebu. Lord, kawawa naman yung mga kababayan ko. Lord, mali na yung nangyayari sa bansa. Lord, pagod na ang mga Pilipino sa kahirapan. Ano naman ang tingin yung sinasabi ng Panginoon this time? Siguro malamang God is talking to us. Nakikita ko rin, nakikita mo, anak. In fact, sabi ng Panginoon, awang-awa na nga ako sa inyo eh. O, di ba't kausapin natin si Lord ngayon? Lord, ang daming sakit. May 3 batang nasunog sa Quezon City. May mga magulang na umiiyak dahil nawala ng anak. Kasako na, sa lindol. Lord, pag pupunta ako ng Robinson, may matandang humihingi ng tulong sa akin. Tapos pag pupunta ako ng 7-Eleven, Lord, may mga pag-alagalang batang walang makain, yung namamali mo sa akin. The question is, oo, nakikita natin, nararamdaman natin. Pero ano ginagawa natin sa nararamdaman natin yun? Hindi naman siguro pwedeng ipikit na lang natin yung mga mata natin eh. Kasi makikita at maririnig mo yan mga yan, kapatid eh. So sana kapatid, dumating yung time sa buhay natin na umabot na sa limit ng tolerance level natin yung mga bagay na nakikita natin. Dumating na sana sa buhay natin yung heroic moments natin. Yung Lord, hindi ko na kayang matiis ito, nakikita kong ito, Lord eh. Sobrang awa na, Lord, gagawin ko na, Panginoon. Shesheran ko na, Lord. Bibigyan ko na to, Lord. Kakausapin ko na to, Lord. Sasadyain ko na to, Lord. Lord, para na akong si Moses ngayon, Lord. Umahapo yung damdamin ko, Lord eh. Sa awa, sa compassion, naaawa ko, Lord. And at the same time, Panginoon, umaapoy din yung puso ko kasi nagagalit ako, Lord eh. Nakikita ko, Lord, yung kasalanan, yung unrighteousness, yung injustices, yung corruption na nangyayari sa bansa ko, Lord. Lord, I can't take it anymore, Panginoon. Pwede ba kapatid kapag ka nananalangin tayo ngayon, yung bang isigaw mo, Panginoon? Maawa kayo, Lord. Lord, hindi ko na rin kaya. Pero alam niyo, sasabihin ng Panginoon, hindi, may gagawin tayo. Ayan. Mag-usap tayo, mag-meeting tayo, anak, through prayer. May gagawin tayo para sa bansang Pilipinas. Sana kapatid, pagka ganyan ang nangyari sa prayer ninyo with God, huwag na tayong mag-object kay Moses. Lord, count me in, Panginoon. Sama ako sa agenda mo, Panginoon. Oo, kapatid, marami tayong agenda sa
buhay-buhay natin. Nag-i-struggle tayo personally, financially, maging sa health, kapatid. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Ang tunay daw na buhay, matatagpuan yan ng tao kapag ka, alam niyo mo yun, you die to yourself, sabi ng Panginoon eh. At yung buhay mo, ibinubuwis mo sa kingdom. Doon mo masatagpuan yung real life, yung eternal life, yung adventure in life. Ano? Parang si Moses. Di ba't ang ganda ng buhay niya sa Egypt? Anong tawag sa kanya? Prince of Egypt. Hindi siya nagugutom, hindi siya pinapahirapan, hindi siya nakaka-experience ng suffering. Pero alam nyo, dahil sa in-stir up ni Lord yung puso niya at dahil sa meron siyang ginawa, siya pa yung napasama, siya pa yung naging wanted, siya pa yung naghirap, nabaliktad. Yung Prince of Egypt, grabe, naging most wanted of Egypt. Pero alam nyo, nung kinausap ni Lord, yung Prince of Egypt, na naging most wanted of Egypt, nung kinausap ni Lord, ito yung naging hero ng Israel, kapatid. Oo, may mga setbacks tayo. Oo, sabihin natin, Lord, parang hindi ako qualify sa pagkakatawag mo. Tandaan nyo, si Moses ba qualified? Hindi. Criminal nga nakapatay, pugante nga pero ginamit ng Panginoon to change history. Ginamit siya ng Panginoon to write the first 5 books of the Bible. Oh, nakita nyo yan, church? Ano? So tayo, kahit na anong setback natin, kahit na anong struggle natin, kahit na anong demotion ang nangyari sa buhay mo, kahit na hindi ka nakapag-aral, kahit na jobless ka ngayon, kapatid, si Lord hiring ng hero ngayon. Oo. Hiring ang Panginoon ngayon. Kasama ka. Magsama-sama tayo, kapatid, to make this country a better country. To make Gente de Leon a nice barangay. To make this community a community of loving God, loving people, kapatid. Sama-sama tayong manalangin kay Lord. Sama-sama tayong mag-usap. At sama-sama tayong mag-plan kung ano bang gagawin natin. Tama na po yung hanggang balita na lang tayo, hanggang social media. It's this now time to act, kapatid. Ano? Huwag ho nating tiisin yung mga bagay na nakikita natin. Kailangan lumabas. Palabasin mo na yung hero sa puso mo, kapatid. Sige po, tayo po yung manalangin ngayon. Father, salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa napakagandang istorya ng pagsisimula ng karir ni Moses bilang Israel's liberator, Panginoon. Father, Lord, pare-pareho po para tayo na nararamdaman eh. Kayo, si Moses, pati kami. Na kapag nakakita kami, Lord, ng injustice sa mundo, Lord, nalulusaw yung puso namin, naiiyak kami. Pagka nakakakita kami, Lord, ng mga taong kawawa at biktima, Panginoon, Lord, naiinis kami, Panginoon, sa mga may gumagawa nito, Panginoon. Father, help us, O Lord, na maging sensitive sa inyong calling, sa inyong pagkakatawag. And help us, O Lord, as a church, to have a clear plan, clear vision, clear agenda, Panginoon, to love God, to love people, to win souls and make disciples. Bagamat maliit lang, Lord, yung kakayanan namin, yung resources namin to do something for this country, pero ako naniniwala kahit maliit yan, pagka binigay namin sa inyo yan, Lord, makakagawa kami ng malaking bagay para sa inyo, Panginoon. Pang-eternity, Lord, yung magagawa namin para sa tao. Hindi lamang yung sapat na pang-ayuda, Lord, sa sanlibutan ito. Father, I pray, O Lord, to empower us, empower Gente Church, O Lord. Alisin niyo po, Lord, yung takot namin, yung pangamba namin, yung doubt namin. Because, Lord, mapalitan ng pananampalataya, mapalitan ng compassion and love and hatred towards sins, Panginoon, yung aming nararamdaman ngayon. Lord, refine us, Panginoon, nang sa gayon, Lord, magawa namin yung tama at huwag kaming magkamali kagaya ng pagkakamali ni Moses. Sana, Panginoon, right now, O Lord, yung aming mga puso, O Lord, is nagbo-burn, Panginoon, ng passion para sa inyo at para sa kapwa namin. Salamat, Father, na bagamat, Lord, malamig ang panahon, yung aming puso, Panginoon, umiinit, Panginoon. Because of the passion, because of the holy discontentment na nakita namin, because of this righteous burden, O Lord, na nararamdaman namin. Salamat, O Lord, salamat. Panginoon, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.